May mga babae talagang kahit hindi mo kausap araw-araw, kahit hindi mo ka-chat or ka-call, parang hindi mo pa rin sila makalimutan. May ganong efekt eh. Yung tipong simple lang pero may dating yung presence na kahit wala sila parang andun pa rin sila sa utak mo. Ngayon ang tanong, paano nga ba maging ganong klaseng babae? Hindi para magpa-impress lang kundi para ipakita na kaya mong maging memorable nang hindi mo kailangang laging available. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi rin ito tungkol sa pagiging pa hard to get. Ang totoo, mas may lalim to. Kasi kung gusto mong laging iniisip ka ng lalaki, kahit hindi kayo magkausap, kailangan mo munang dalhin yung sarili mo sa paraan na parang sinasabi mong ito ako, hindi ako desperate. Hindi ako boring at hindi mo ko madaling mababasa. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga simpleng bagay na pwedeng mag-trigger sa isip niya na isipin ka, mga habits, energy, vibe at mindset na pwedeng mong gawin para ikaw yung tipo ng babaeng kahit hindi nagpaparamdam. Parang hindi niya maiwasang balikan sa isip niya kasi minsan hindi naman kailangan ng maraming salita para maalala ka. Minsan, presence mo lang sapat na. Sa video na to, ituturo ko ang 3 tips para magawa mong laging nasa isip ng lalaki kahit hindi kayo nag-uusap. Presence over noise. Ang presence over noise kasi sa totoo lang, hindi naman laging yung pinakamaingay, yung pinaka-napapansin. Minsan yung mga babaeng chill lang, tahimik lang, pero ramdam mo yung presence. Sila pa yung hindi mo makalimutan, kaya kung gusto mong laging iniisip ka ng lalaki, kahit hindi kayo magkausap, kailangan marunong kang pumasok sa kwarto nang hindi kailangang mag-ingay, yung aura mo pa lang. Dapat may dating at hindi ito tungkol sa ganda ng damit mo o sa ayos ng buhok mo, kundi sa energy na dala mo. Isipin mo ganito, may mga taong kahit isang beses mo lang nakausap, pero hindi mo na sila makalimutan. May kakaiba silang dating. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa pakiramdam na iniwan nila sa'yo. Yun yung tinatawag na presence. At yun ang goal natin, presence. Na hindi pilit presence. Na grounded presence. Na kahit wala ka sa paligid niya, parang nararamdaman ka pa rin niya. Kasi dala mo yung sarili mo ng buo. Alam mo kung sino ka at hindi mo kailangan patunayan yun sa kahit sino. Paano mo ba maipapakita ang presence kahit hindi kayo nag-uusap? Simple lang. Unang-una, alagaan mo yung sarili mong vibe, yung energy mo. Araw-araw kasi yun ang unang naaamoy ng mga tao. Hindi pa bango ha, kundi yung inner vibe mo. Kung lagi kang negative, kung madalas kang nagrereklamo, or laging nag-aabang sa text ng iba, hindi yun attractive. Pero kung chill ka, kung masaya ka sa ginagawa mo, kung confident ka, kahit hindi ka nagpapapansin, yun yung tumatatak. Pangalawa, be intentional sa bawat interaction. Kahit isang story, reply lang yan or isang simpleng hi. Make it count, wag puro small talk. Minsan, one genuine moment is better than 10 forced conversations. Yung tipong kakaunti lang ang sinasabi mo, pero may impact yung hindi siya makatulog. Kakaisip sa sinabi mong insight or joke. Kasi hindi siya sanay na may babaeng may sense na nakaka-excite din kausap yun. Ang hindi niya makakalimutan. Pangatlo, mag-iwan ka ng something sa isip niya. Hindi mo kailangan mag-send ng cute selfie araw-araw. Para maalala ka minsan, isang unique perspective, isang tanong. Isang line na hindi niya inaasahan. Tapos bitin. Bitin mo lang. Huwag mo masyadong i-spoon feed. Hayaan mong siya ang mag-imagine. Hayaan mong siya ang mag-connect ng dots. Kasi the more na siya ang nag-iisip, the more na ikaw ang bumabalik sa isip niya. Pangalawa, give him space to wonder. Kasi karamihan sa atin, pag gusto natin ang isang tao, ang instinct, ay gusto nating laging kausap siya, laging updated, laging connected. Pero ang hindi alam ng marami, ang attraction mas tumitindi kapag may konting distance. Hindi dahil gusto nating magpa-hard to get, kundi dahil gusto nating magkaroon ng breathing space, yung connection para may room siya na mag-isip, mag-crave at maghanap sa'yo. Kapag kasi lagi kang andyan, lagi kang nagre-reply agad, lagi kang present, nawawala yung sense of excitement, nawawala yung feeling na, wow, eto na siya. Kasi nasasanay siya na, andyan ka palagi. Pero kapag natutunan mong mag-pull back ng konti, yung sakto lang, hindi yung nag-go-ghost ka, pero enough para maramdaman niyang hindi ka laging available. Dun siya nagsisimulang ma-curious. Bakit kaya hindi siya online ngayon? Ano kayang ginagawa niya? Sino kaya kasama niya? At yun ang magic ng space. Ang pagiging consistent ay okay din, pero dapat balance kung sobra kang predictable. Nawawala yung thrill and men naturally love a bit of challenge. Hindi toxic challenge ha, kundi yung healthy curiosity na hindi ka madaling basahin, hindi ka agad-agad sumasagot,
hindi ka laging online sa oras na inaasahan niya. At kapag ganon, mas naiengganyo siyang mag-effort kasi nararamdaman niyang hindi siya sure kung nasa kanya na ba talaga ang attention mo. Paano mo gagawin to in a natural way? Una, maging busy ka talaga. Hindi yung nagpre-pretend ka lang gawin mong priority. Ang sarili mong activities, passion, hobbies, friends. Kasi kapag mas occupied ka, mas hindi mo siya hinahabol ng hindi mo namamalayan. At yun yung real value na gusto mong i-project. Hindi yung umaasa ka sa message niya para mabuo araw mo, kundi ikaw mismo ang bumubuo ng araw mo. And the moment na maramdaman niya yon, mas mai-excite siyang makipag-connect sa'yo kasi alam niyang may mundo ka at hindi siya ang center ng mundo mo. Pangalawa, huwag mong laging sagutin ang curiosity niya agad-agad. Kung tinanong ka kung anong ginagawa mo minsan, okay lang mag-reply ng simple lang or sagutin mo kinabukasan. Kung hindi naman urgent, hayaan mong siya mismo ang ma-frustrate sa isip niya kasi the more na hindi niya alam ang buong details, the more na gusto niyang alamin lahat, at sa bawat tanong na hindi niya agad makuha ang sagot, ikaw ang bumabalik sa isip niya paulit-ulit. At pangatlo, trust the silence. Huwag kang matakot kung minsan tahimik lang kayo. Hindi yun ibig sabihin nawawala na yung interest. Minsan nga yung tahimik na moments, yun yung pinakamasarap kasi dun niya nare-realize kung gaano kanya nami-miss. Kaya wag mong isipin na kailangan mong magparamdam palagi para maalala ka minsan. Yung hindi mo ginagawa ang mas nakakabaliw sa kanya. At panghuli, be the emotion not the event. Kasi ang totoo, hindi naman talaga naaalala ng tao lahat. Nang sinabi mo lahat ng ginawa mo o kung saan kayo, nagkita ang naaalala nila yung pakiramdam na iniwan mo. And kung gusto mong lagi kanyang iniisip kahit hindi kayo magkausap, kailangan mo maging babaeng nagbibigay ng feeling, hindi lang ng presence. Kailangan bawat interaction nyo kahit gaano kaikli may nararamdaman siya at hindi lang basta kilig. Yung totoo kundi yung something deeper, yung may impact. Maraming babae ang magaling magpa-cute, maraming babae ang magaling magpakilig pero kakaunti. Yung kayang magpa-stop and think, kayang gumawa ng space para sa emotional connection kahit isang simpleng tanong lang or isang story na relatable. Kapag open siya sa'yo ng something personal or na feel niyang naiintindihan mo siya in a way na bihira niyang maramdaman, dun ka nagiging memorable. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Hindi mo kailangan maging therapist niya, pero kapag naging comfort zone ka niya kahit hindi kayo laging magkausap, ikaw ang hahanapin niya kasi ikaw yung nakakaintindi. Ikaw yung nagbibigay ng peace. O minsan ikaw yung nakakapag-remind sa kanya ng kung sino siya. And those kinds of emotions, yun yung mga hindi madaling palitan. Yun yung mga hindi nabibili. Yun yung mga hindi niya basta-basta makukuha. Kahit saan, and once na maramdaman niya yun, sa'yo hahanapin at hahanapin ka niya. Isa pang way para mag-iwan ng emotion ay yung mag-share ka rin, hindi yung lahat galing sa kanya. Minsan kwento mo yung something vulnerable, say something na hindi mo rin basta-basta sinasabi sa iba. Yung enough para makaramdam siya ng connection pero hindi rin sobrang bigat, yung tipong kahit simpleng kwento lang ng childhood memory or dream mo or fear mo minsan. Yun yung mga bagay na hindi inaasahan pero tumatama kasi totoo. At lastly, wag mong isiping kailangan mong laging mag-effort para lang may maramdaman siya. Minsan yung pinaka-strong na connection nangyayari kapag pareho kayong tahimik. Pero kampante, minsan yung simpleng tawa nyo sa corny joke o yung way mong tumingin sa kanya habang nagkakape, yon yung mga bagay na tumatatak. Kasi hindi scripted, hindi performance. Yun yung mga moment na kahit tapos na yung conversation, hindi pa rin siya. Tapos sa pagre-remember sa'yo. Kaya kung gusto mong laging iniisip ka ng lalaki kahit hindi kayo magkausap, huwag kang mag-focus sa kung anong dapat mong sabihin. Isipin mo anong nararamdaman niya tuwing kasama ka, tuwing kausap ka, tuwing inaalala ka. Kasi kung ang iniwan mong emosyon ay kakaiba, ikaw din ang hindi niya basta-basta makakalimutan. So kung babalikan natin lahat, presence, space, and emotion. Yun yung tatlong bagay na tahimik pero malakas, yun yung tatlong bagay na hindi mo kailangang isigaw para mapansin. Kasi kung gusto mong maging babae na hindi niya makalimutan kahit hindi kayo magkausap, kailangan mong maging babae na hindi lang maganda sa labas, kundi babae na may vibe na hindi niya ma-explain, hindi niya ma-define, pero gusto niyang balikan ulit at ulit. Ang totoo, hindi mo kailangan makipag-unahan sa mga babae na laging online, laging nagpaparamdam, laging nakapost kung nasaan sila. Kasi ang lalaki na seryoso sa'yo, hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang ipaalala na andyan ka. Ang gusto mo ay yung siya mismo ang hindi mapakali kapag wala ka. Yung siya mismo ang makakaramdam ng kulang kapag hindi ka niya nakausap. At para mangyari yon, dapat marunong kang magbigay ng distance na may dating presence na hindi noisy at moments na may laman. Ang babaeng iniisip ng lalaki
kahit hindi sila magkausap. Hindi yun yung babaeng laging nagchat-chat or naglalambing. Yun yung babaeng may sariling mundo, babaeng may sariling plano, babaeng may goals at hindi umaasa sa reply para sumaya ang araw. Kasi yun yung klaseng babae na nakakabilib, nakaka-inspire at hindi madaling palitan yun. Yung klaseng babae na kahit tapos na ang usapan, parang may part pa rin sa utak niya na gusto pang bumalik dun sa moment na kasama ka niya. At huwag mong kalimutan na hindi to laging tungkol sa kanya. Ikaw din dapat nag-e-enjoy ka sa buhay mo. Dapat masaya ka sa sarili mong growth. Kasi yun ang ultimate secret para hindi lang siya ang mag-isip sa'yo. Kundi lahat ng taong nakakasalamuha mo, yun yung energy na hindi mo kailangang i-post. Pero ramdam ng tao sa paligid mo, yun yung energy na kahit tahimik ka, may dating ka pa rin, yun yung klaseng lakas na hindi sigaw, pero solid. Kaya kung isa ka sa mga babaeng pagod na sa laging habol ng habol, kung sawa ka na sa pakiramdam na parang ikaw lang ang nag-effort, ito yung reminder na hindi mo kailangang ibaba ang standards mo para lang mapansin, hindi mo kailangang ibigay lahat. Para lang mapili ang kailangan mo lang, ay ibalik ang atensyon mo sa sarili mo. Ayusin mo yung energy mo. Ayusin mo yung focus mo. At kapag buo ka na ulit, ikaw na ang iisipin, hindi lang niya. Kundi kahit sinong lalaki na may matinong taste. At sa dulo ng araw ang babaeng hindi kailangang laging magsalita para mapansin ang babaeng hindi nagpaparamdam. Pero ramdam ang presence siya. Talaga ang hindi madaling makalimutan. Siya yung bumabalik sa isip ng walang dahilan. Pero may pakiramdam na hindi mo maalis. So ayun na nga girl, minsan hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong gimmick para lang maisip ka niya kasi kapag alam mo kung paano dalhin ang sarili mo, kung paano pumasok sa buhay niya nang hindi mo pinipilit, darating sa point na kahit hindi kayo nag-uusap, ikaw pa rin yung naiisip niya. At yun yung power na hindi mo kailangang i-post. Hindi mo kailangang ipaliwanag, basta nararamdaman na lang niya. Kung nagustuhan mo tong video na to at feeling mo may natutunan ka, kahit konti, balikan mo lang yung 3 tip: presence, space, and emotion. Practice mo yon. Hindi para lang sa kanya, kundi para sa sarili mong growth din. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw yung babae na marunong sa ganito, hindi lang lalaki ang maaakit mo kundi opportunities, respeto at peace of mind. At kung gusto mo pa ng ganitong real talk na hindi lang tungkol sa love, kundi tungkol din sa kung paano maging babae na panalo sa sarili niya, make sure na andyan ka lang lagi sa next video natin. Marami pa tayong pag-uusapan, tapusin mo muna to. Then balik ka ulit kapag ready ka na ulit matuto at magmahal ng buo.